Balikan natin ang tinatawag po na bid'ah. Bid'ah po. Papasukin ko rin po ang salitang bid'ah. Noong Ramadan at hindi pa po Ramadan, para sa inyong kalaman, hindi po ibig sabihin ng bid'ah ay lahat ng makabago. Lahat ng makabago. Babalikan ko kanina yung birthday. Ang birthday, bid'ah. Ang mga celebration, foundation day, yung mga mansary, yung anniversary ng mga mag-asawa, yan po ay bid'ah din po yan. Happy New Year, Merry Christmas, Valentine's Day, Happy Birthday, lahat yan ay bid'ah po yan. Dahil ang pag-celebration lang natin sa Islam, dalawa lang, Eidul Fitr at Eidul Adha. Anong ibig sabihin ng bid'ah? Ang bid'ah, huwa taqarrub lillah biman lam yasra'u Allah wala rasuluhu wala khulafa'uhu ar-rashidun. Ang bid'ah sa luga, sa literal, yung lahat ng nakikita nyo, yung camera, yung tripod, yung microphone, o anumang mga bago ngayon na wala sa panahon ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, yan ay literal, walang problema dyan, walang issue dyan. Ibtida'u shay min ghairi mithalin sabiq. Yung pagkakaroon ng isang bagay na hindi pa natin nakita noon, walang problema doon kasi mga bagong technology, walang problema. Pero ang bid'ah sa pagsamba, delikado. Halimbawa, bibigyan ko ng mga halimbawa. Kasi mga bapa natin, alam ko yung iba pwedeng tamaan, yung mga usalli na yan. Usalli. Hanggang ngayon, meron pa rin. Pero alam ko yung iba, sabi na, ay, bid'ah pala yun. Isa yun sa halimbawa, yung pagbigkas ng niya. Halimbawa, sabi niya, bago magsala, salat ad-duhri, 4 raka'atin, mustaqbilan ilal qiblati, lillahi ta'ala. Bid'ah yun. Tapos meron pa ako nakita sa masjid, may nakita ko sa masjid. Asumu, sawma fardin, gadan, o anumang mga intensyon. Hindi po kailangan bigkasin ang niya. Ang intensyon po, lagi akong tinatanong, Ustad, anong niya, Ustad, pag magsala ng witr? Anong niya pag magsala ng duhur? Anong niya pag magsala ng tarawih? Bakit tinatanong mo pa niya? Sinabi mo lang ang tarawih, di alam mo na niya mo. Kung ano ang isa sa gawa mo, matik na yun. Kung magsasala ka ng witr, alam mo na, nasa intensyon mo na, alam na ng Allah yun. Hindi mo na yung kailangan pang bigkasin. Kasi pag binigkas mo, dahilan yun para hindi tanggapin ng Allah ibadah mo. Kasi kahit na magbasa ka ng Quran, kahit na magsala ka, kahit na mag-fasting ka, kahit na mag-hajj ka, kung bid'ah, hindi tatanggapin ng Allah sa iyo yan. Sa loob ng masjid noon, sa panahon ng mga sahaba, nakita ni Abu Musa al-Ash'ari sa loob ng masjid, sabay-sabay magtasbih. Subhanallah. Halilu mi'a, kabbiru mi'a. So nagsabay-sabay ng La ilaha illallah, La ilaha illallah. Nagsabay-sabay. Nakita yun ni Abu Musa al-Ash'ari. Isinumbong niya kay Abdullah bin Mas'ud. Sabi niya Abdullah bin Mas'ud, yung mga tao dun sa masjid na nagdidikir o maalala sa Allah. Ang pag-alala ba sa Allah bid'ah? Siyempre hindi. Ang pag-alala sa Allah, ibadah. Yung pagsabi mo na Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, may gantimpala ka. Pero pag sa paraan na bid'ah, hindi tatanggapin sa'yo ng Allah yun. So nalaman ni Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud, pumunta siya doon sa masjid. Sabi niya, anong ginagawa niyo? Sabi niya, Abdullah bin Mas'ud, umaalala kami sa Allah. Sabi niya, tigil niyo yan. Sabi niya, Abu Abdurrahman, pinagbabawalan mo ba kami sa isang bagay na mabuti naman? Mabuti naman. Katulad limbawa, mga bapa, yung mga kanduli. Mabuti naman, di ba? Pag may namatay, kanduli. 3 days, 7 days, 40 days, 100 days. Marami pang iba. Yan ay bid'ah. Sabi na, bakit Ustad bid'ah? Maganda naman layunin ko. Ustad, mag-birthday ako, magpakain lang man ako. Bakit bawal ba yan? Bawal bang magpakain, Ustad? Pakain ako sa araw ng birthday ko bilang pasalamat sa Allah, maganda layunin mo. Sabi ni Abdullah bin Mas'ud, wa kam min muridil khairi lan yusiba. Hindi lang iilan sa gusto ng mabuti, pero hindi tama ang ginagawa niya. Ibig sabihin, walang gantimpala. Si Sa'id bin al-Musayyab, nakita niya sa loob ng masjid, after sala ng Fajr, nagsusunna. After sala ng Fajr, bawal na oras na magsunna. Bawal na po magsunna. Nakita ni Abdullah ni Sa'id bin al-Musayyab na ang lalaki, laging nagsusunna, dalawa-dalawang raka. Sabi niya, itigil mo yan. Sabi niya, bakit mo ko pinagbabawalan niya, ya Abu Abdillah, na magsunna ako? Bawal bang magsunna? Bawal bang magsala? Sabi niya, hindi kita pinagbabawalan sa sala, pero pinagbabawalan kita sa pagsalungat mo sa sunnah. Ibig sabihin, kahit na maggastos ka pa, kahit na magsamba ka pa, kahit na magbasa ka pa ng Quran, kung hindi sa paraan na sunnah, hindi nang tatanggapin siya ng Allah.
Kasi yun ang sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan laysa alihi amruna fahuwa raddun. Yani amaluhu mardud. Kapag gumawa ka ng isang uri ng pagsamba sa religyong Islam, idadagdag mo, hindi tatanggapin siya ng Allah yan. Sayang ang mga pagsamba mo kasi yung ibada mo. Katulad mo, nasusubok tayo, di ba? Yung 3 days, 7 days. Hindi ko po alam kung ina-apply pa dito, pero hanggang ngayon mayroon pa yung 3 days, 7 days. Ito para sa kayo yung kaalaman sa lahat.